Minipis na shear line patuloy pa rin na magiging magpapaulap silang bahagi ng Luzon. Pero buong bahagi ng Luzon, madalas magiging katamtaman kabilang na Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ilang bahagi ng Southern Mindanao, patuloy pa rin uulanin dahil sa surface trough at posibleng shallow trough na namamataan sa silangan ng bansa tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, Friday the 30 nito, December 13, 2024. Ang oras sa ating voice prime ay umaga ay eksakto alas 9 na ng umaga. Manipis ang ating shear line ngayon, kabilang na ang Intertropical Convergence Zone sa katimugan ng bansa. Pero yung surface trough ay patuloy pa rin na magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, so magdala pa rin ang payong mga folks. Pero maganda nito, madalas magiging moderate ang lagay ng ating panahon ngayon. Dito sa Metro Manila, magiging katamtaman din at ilang partly cloudy at medyo nagpe-fairly weather din tayo. Magiging accumulated lamang minsan ang gloomy at haze dahil yung concentration pa rin ng shear line, despite na manipis ito, madalas pararamdaman pa rin natin sa bahagi ng Luzon hanggang dito sa pagitan ng Southern Luzon at kasama na ang Metro Manila at dito sa may bahagi pa rin ng silangan ng Northeastern Luzon. At dahil dyan ay mapapansin ninyo, despite na maginaw na po ang bahagi ng most of Northwestern Luzon, mas malamig na ang nararamdaman nila dyan, pero madalas gloomy pa rin tayo at nagiging overcast minsan. So naglalaro po yung weather systems natin, kaya masasabi na lang natin ngayon ay moderate ang lagay ng ating panahon. Mga ilang isolated lamang na magiging drizzle light rains ang madalas, kaya magdala pa rin kayo ng pananggalang sa ulan. Kung hindi man sa ulan, magiging maaraw din tayo, kaya magdala pa rin tayo ng pananggalang para dito. Pagkabat may na-detect ang aking lightning detection system sa Caloocan na mga pagtulog at pagkidlat, hindi naman siguro sa amin sa Caloocan, medyo malapit siguro, pinadedetect lamang. So may mga pagtulog at pagkidlat siguro na nag-accumulate. Pero dito sa ating lightning detection system, mga isang lightning strikes ang nadedetect at malayo naman ito. Dito yan sa may bandang West Philippine Sea, yung accumulated lightning strikes. So medyo malayo-layo naman. Kung titingnan naman natin sa Doppler radar, yan ay maninipis lamang ito. Gaya na ating sinasabi ay dahil na rin manipis din ang ating shear line ngayon. So yung pamumuo ng mga kaulapan sa bahagi ng Luzon, kasama sa Central Luzon at Metro Manila ay medyo kukunti lamang. At isolated yung accumulation ng water vapor. So anytime moment, magkakaroon lang ng mahihinang pag-ulan, ganyan, at tumitila din kaagad. So be worry na lamang dyan mga folks. At medyo pasensya po muna dahil kahapon hindi tayo nakapag-ulan. Pero may lalakad kasi tayo at off-town po ang inyong lingkod, so hindi tayo nakapag-report. Bagamat kahapon naman ay stationary lang naman din ang naging panahon sa atin. At kagaya lang din ng mga nakarang araw na aking huling ni-report noong Miyerkules, ganun din naman ang lumalabas na panahon kahapon. Kaya lang hindi tayo nakapag-ulat. So ngayon, bumabawi tayo ngayon. At mula sa ating current conditions, overcast and gloomy tayo, haze at few clouds, at makikita sa ating light sa CCTV snapshots. Makikita naman ay katamtaman na lagay ng panahon dito sa amin sa Caloocan. Umaaraw, ganyan, direkta ang sikat ng araw ngayon, pero maya-maya ay magiging makulimlim na naman dahil sa nag-overcast na puminsan. Dahil meron pa rin tayong shear line kahit na manipis ito. Sa lowest temperature ng tada na aking weather station kaninang 6:18 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.3 degrees Celsius. Kahapon, nasa 31.5 degrees Celsius lamang ang pinaka-highest air temperature na namin sa Caloocan. Kahapon rin ng hapon at 1:50 PM. Meaning, mababa ang ating heat index na nasa 39.1 degrees Celsius lamang. So, wala tayong magiging komento niyan. Ay tuturing na very comfortable ang heat index sa amin sa Caloocan. Pero kung itatabi naman natin sa peak extremes in past 24 hours,
Nangunguna naman sa grabe ang mainit ang air temperature na nasa 34.8 degrees Celsius na naitala sa San Jose, sa Mindoro yan. At sa Baguio City naman na pinakamababa ay nakapagtala ng 16.8 degrees Celsius na lowest temperature. Pagdating naman sa inulan, sa Legazpi, dyan sa may bandang Bicol region na, ay nasa 93 millimeters ang naging total rainfall. Well, patuloy pa rin kasi ang accumulated shear line, so expected yan na magkakaroon ng mga pag-ulan talaga dyan, kasama na ilang bahagi ng Bicol region. Kahit ngayong araw, kaya lang ngayon mas manipis ng konti. So mga manaka-naka lamang ang pag-ulan ang mas mararamdaman ninyo mga folks. At sa humidity natin, medyo mataas pa rin at 78%. Bumaba ito ng 7% since last hour. Mataas ang atmospheric pressure, so lumalakas pong amihan na nasa 1,011 hectopascals. 1,011 hectopascals and steady ito since last hour. Sa ating high tide ay magha-high tide pa lamang po. May 1 hour and 30 minutes po to maximum high tide ngayong 10:16 AM. So, tingnan natin ngayon sa almanac kung gaano kataas ito. Aabot ba ng mahigit sa 1 meter? Well, ngayong 10 AM ay nasa 0.3 meter lamang. So, mababa. Mga mamayang gabi pa. Mamayang hapon, mamayang gabi pa, tataas ito ng abot ng 1.1 meter ang taas. So, ngayon, magha-high tide siya pero 0.3 meters lamang ang taas nito. So, wala magiging problema sa mga mangingisda ngayon kahit sa pangpang ng Manila Bay. Nagamat katamtaman ng taas ng tubig. So, wala tayong magiging komento. Mamayang kagabi, doon pa lamang siya tataas ng todo. Naabot nga po na mahigit sa 1 meter ang taas. At sa ating air quality, nasa moderate po ang ating air concentration ngayon. Na nasa moderate of 56 index. So, magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Medyo moderate po ang air concentration. Medyo hindi maganda kaya magmas na lamang po sa mga masiselan yung kanilang mga baga para safe na rin po kung kahit paano. Lalo na dyan sa paligid ni Acanlaon dahil patuloy pa rin silang nakakaranas ng ashfall kung hindi ako nagkakamali at napaka-haze ang paligid dyan. So dyan sa area na yan, kay Canlaon, sa Bulkang Canlaon, magmas po tayo dahil masama po na nalalanghap po yung lalo na yung mga lahar na yan sa paligid. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:12 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:28 PM. At sa ating almost, malapit na po mag-full moon na 93% illuminated waxing gibbous, sisikat pa po ito mamayang hapon pa at 3:22 PM at kinabukasan na ng madaling araw ng 4:42 AM ito lulubog. At sa ating local weather ato para ngayong Biyernes, so weekend na naman, malamang ito na ang ngayong weekend ay magiging partly cloudy pa rin ang ating maghapon. So, chance na pag-ulan, mababa naman according dito sa aking DC weather forecast sa Caloocan, 10% lamang. So, kung pumasok man yung 10%, maaaring light drizzle rains lamang yan, sakali. Bukas, ganun din, uulanin, pero maliit ang chance, mga 3%. So, expected isolated rain showers ang mangyayari ngayong araw hanggang bukas. So, be ready pa rin ang payong dahil kung hindi man uulanin, yung tindig sikat naman ng araw ang medyo delikado dahil mataas ang ating UV index. Nasa sunburn level, UV index of 6 at yung ating current solar energy ay 494 watts per cubic meter. So, medyo mataas. Mataas ang tindi ng sikat ng araw ngayon mga folks. Magdala po ng payong pa rin. So, highest and lowest temperature expected, maglalaro 29 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. So sa mga nagtatanong hanggang kailan ba ang ganitong panahon, well, wala tayong certain accurate na magiging dictation yan, pero yung forecast natin sa buong weekend ay magiging overcast po ang lagay ng ating panahon. Partially cloudy and then yung mga chance na pag-ulan naglalaro 40%, bukas ng sa linggo, then 30% sa Lunes hanggang Miyerkules maglalaro sa mga 20 to 30% ang chance ng uulanin dito sa amin sa Caloocan. So maaaring sa buong Metro Manila. Maglalaro po yung overcast
at gloomy na panahon pa rin. So, ibig sabihin lamang yan, magpapatuloy pa rin malamang ang shale line development na magbubunsod ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung malawakan pa rin na northeast monsoon. Yan. Malawak pa rin yung northeast monsoon, pero medyo manipis ito. Yung highly concentration nito nandito sa may bahagi pa rin ng bandang Shaodong, Taiwan. Yung mas malakas na daloy ng amihan nandito sa itaas. Dito sa parte ng extreme Northern Luzon, meron naman pero kukonti o medyo manipis lamang. Kaya yung ating shear line, manipis din. So yung salubungan pa rin ng init at lamig, magpapatuloy pa rin at yung easterlies, yan, patuloy pa rin yan na iiral. Yung easterlies na sasalubong sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. At yung pinaka-shear line, yan, ay despite na manipis, ay nakikitaan pa rin natin na nagkakaroon ng accumulated water vapor sa paligid na yan. Magbubunsod pa rin ng mga ilang mga kalat-kalat na pag-ulan sa pagitan yan. Pero manipis po yung shear line dahil mahina yung daloy ng amihan dito sa bahagi ng northern at extreme Northern Luzon. Ang mas malakas dito sa bandang karagatan ng Batanes Group of Islands, pagitan ng Taiwan. Yan yung accumulated na o yung malakas na hangin ng amihan, mas malakas dito. Dito sa bahagi ng Luzon, medyo katamtaman lamang o manipis. Kaya yung accumulated na lamig, hindi masyado mataas. Hindi masyado mataas ang accumulated na lamig. So, medyo katamtaman lamang. Medyo gamay-gamay lang yung tipo ng lamig dito. Kaya yung salubong ng easterlies dito at yung pamumuo ng shear line niya, medyo manipis lang din. Pero anytime, magkakaroon pa rin ng accumulation ng water vapor yan at magdulot man rin ng kalat-kalat sa bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. So mula Northern Luzon, tamang-tama na lagi ng panahon natin at magkaroon man ng isolated rain showers, mga panaka-naka lamang ang bugso ng ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog na iiral, lalo na sa hapon po. Pero madalas, magiging kitamtaman po ang lagay ng ating panahon. So kung gagamitin natin Himawari 8 satellite mula sa Data PD Pag-asa, ipakita po natin katamtaman lamang ang lagay ng panahon sa bahagi ng Northern Luzon. So, kasama na ang buong Cordillera na yan, Ilocos Norte, yan, Apari, hanggang dyan sa may bandang Isabela na po yan, Cagayan, Quirino, Ifugao, yan, katamtaman na lagyan ng panahon natin dyan. Mga isolated lamang na maaaring uulanin dyan nitong maghapon po. Hanggang dyan na po yan sa may bandang Pangasinan, at mula sa may Central Luzon na overcast and gloomy rin, kasama na ang Metro Manila, madalas overcast and gloomy tayo dyan hanggang Calabarzon area. Hindi overcast and gloomy. Pero most generally, medyo moderate weather naman tayo. In general po So magkaroon man ng mga isolated rain showers, mga panandalian lang naman yan. Pabugso-bugso, depende sa accumulated water vapor dahil na rin sa shear line. Yan. Hanggang Southern Luzon na yan, kasama na ang bahagi ng Bicol Region. So magkakaroon pa rin na mauulap, may paporin ang Kabikulan at diyan sa may bandang Camarines Norte. So kung gagamitin natin ang NOAA satellite imagery para sa mas detalyado na kung alin ang magiging mas maulap, mula dyan sa bahagi nga po ng Central Luzon, kasama ang Metro Manila at Calabarzon. Ayan, kitang-kita naman mga folks na magiging mas maulap. Yan. So, moderate naman at most of gloomy ang mararanasan natin dito. Kasama na ang bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi nga po sa Bicol Region. So, hindi na natin isa-isahin yan mula sa bahagi ng Metro Manila at Calabarzon. Yung buong area na yan, kasama ang Metro Manila, overcast and gloomy tayo. Kasama na ang Camarines Norte, yan. Ilang bahagi ng Camarines Sur, yan. Mula dyan sa bahagi ng Iriga hanggang Legazpi at Sorsogon, katamtaman ang lagay ng panahon. Magiging maulap lang din ang himpapawid. So, isolated rain showers din ang mas madalas na iiral at may mga ilang pagtulog at pagkidat, lalo na po sa hapon o sa gabi. Sa Mimeropa, despite na pagiging maulap din kayo dyan at overcast, lalo na sa buong bahagi ng Mindoro, lalo na dito sa bahagi ng silangan ng Oriental Mindoro, magiging maulap ang inyong panahon dyan at mga ilang mahihinang kalat-kalat na pag-ulan, kabilang na ang Occidental Mindoro. Sa Palawan naman, ang parte ng Tulyo o Coron Palawan, kasama ng El Nido, magiging overcast and gloomy din tayo dyan. Pagkaroon man ng isolated, typically mga mahihinang pag-ulan din. Wala naman tayo nakikitaan dito na nagkakaroon ng heavy rain potential. Pagdating sa bahagi ng Puerto Princesa, pababa ng Balabac, overcast and gloomy din tayo dyan, pero asahan ang mga ilang light to moderate na pabugso-bugsong pag-ulan
mula dyan sa bandang Puerto Princesa hanggang Batarasa na yan. So magdala po ng pananggalang sa ulan, lalo na dyan sa bahagi nga po ng dulo ng Batarasa at Balabac Island. Na mas madalas, makakaranas kayo ng mga ilang bugsuan lamang ng mga light to moderate showers na agad-agad din naman tumitila. So medyo pabugso-bugso tayo dyan. And the rest ng Southern Luzon, magiging katamtaman din na lagyan ng panahon, pero mas magiging maulap o kasi gloomy rin tayo. So medyo haze tayo dyan. At may mga ilang isolated na mga mahihinang pag-ulan. Mula Marinduque, Romblon, ilang areas ng Masbate, hanggang dito sa may bandang Burias Island. Magiging mas maulap tayo dyan. So damay-damay, ilang bahagi din ng Bicol Region at Mindoro area. So, puro mga isolated ang magiging pag-ulan ninyo dyan. So, hindi na natin masyado iisa-isahin ang bahagi ng Southern Luzon. Kaya puro ganyan ang mararanasan ninyong panahon. Dahil nga po sa accumulated shear line na manipis. Ayan. Uulit natin yung range ng shear line. Ganyan po. So, yung area na yan sa may bahagi ng Bicol Region, Calabarzon at Southern Luzon, magiging mas maulap talaga ang paligid ninyo dyan. Yung accumulated rainfall, mga mahihina ang madalas, kaya magdala na lamang ng pananggalang sa ulan para masigurado. Wala naman sa bahagi ng Visayas ay kung titingnan natin ay katamtaman din nalagay ng panahon sa inyo. Magiging party cloudy to mostly cloudy all the time sa ilang bahagi ng Panay Island, Negros Region at Centro ng Visayas. So hindi natin masyado isa-isahin dahil madalas katamtaman na magiging panahon sa inyo sa buong bahagi ng Visayas. Kabilang na ang Bohol at dyan sa bahagi ng Leyte, mula Southern Leyte ng yan, sa bahagi ng Southern Leyte, mula sa Baybay, pababa na yan ng Maasin. Yan, magiging katamtaman. Mga overcast and gloomy rin tayo, mga minsan na mga mahihinang pag-ulan, pero tumitila din agad. Pero madalas, moderate at masikat naman ang araw ninyo dyan. So magdala pa rin kayo ng payong, kung di man ulanin, doon naman sa magiging tindi ng sikat ng araw. Dahil medyo manipis naman ang paligid ninyo dyan eh. Hindi masyado highly concentrated ang ulap. Yan. Ayan o, kung pagbabasehan natin ang Himawari satellite sa may bandang Visayas, mga mangilan-ngilan lamang na kaulapan ang umiiral dito sa may bahagi ng Southern Leyte hanggang Cebu. Pagkaroon man kayo ng mga mahinang pag-ulan dyan na dumadaan ngayon papunta sa may bandang Cebu, mga light to moderate lamang na medyo titila din kaagad. So magdala na lamang ng pananggalang sa ulan just in case. Mga sandalian lang naman yan. Pero generally, ang halos kung Visayas, katamtaman ang lagay ng panahon, mga ilan lamang na kaulapan ang iiral dito. Yan. Maging sa may Eastern Samar Region, katamtaman ang lagay ng panahon. So, mga isolated night rain showers lamang iiral. Madalas, dito sa may bandang Katimugan, mula Burong, Eastern Samar, pababa ng Gian, Eastern Samar. Mga ilang mga light drizzle rains ang iiral, mga mahihinang pag-ulan. Kung hindi man, mas maulap lamang, overcast and gloomy lamang tayo dyan, at magiging mas maaraw ang maghapon. So magdala pa rin kayo ng pananggalang sa ulan. Pagdating naman sa bahagi ng Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, mas nakakaranas kayo ng mga ilang moderate na heavy rain showers kayo niyan, kasama na ang isla ng Isabela at Hulusulu. Ayan o. Mas inuulan kayo ng mga heavy rain showers dyan sa may bandang Zamboanga City. And the rest ng Sibuco, ingat po sa mga potential ng pabaha just in case. And gloomy naman sa buong bahagi ng Zamboanga del Norte hanggang Zamboanga del Sur. Wala Misamis Occidental, papasok na yan ng Lanao del Norte, magiging maulap din ang panahon ninyo, kasama na ang buong Sorsogon area, rather. Mula Lanao del Sur, kasama na ang buong Maguindanao North, Cotabato, Sultan Kudarat, hanggang pababa na ng General Santos City at sakop ng buong Davao Occidental. Magiging mas maulap ang inyong paligid dyan despite na humid ang inyong panahon dahil mas mainit ang temperatura ninyo dyan. Magdala po ng pananggalang sa mga isolated rain showers dahil very gloomy ang paligid ninyo dyan despite na humid o medyo maalinsangan ang inyong panahon dyan. Sakop na ang buong bahagi ng Northern Mindanao mula Iligan, Cagayan de Oro, and the rest ng Misamis Oriental hanggang Agusan del Norte. Mas maulap din ang hipapawid ninyo dyan, asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan at may mga ilang pagkilat at pagkulog. So generally, medyo moderate din ang panahon ninyo dyan. At the rest ng Bukidnon at ilang areas ng North Cotabato. At sa may bandang Davao Region naman, mula Davao del Sur hanggang Davao del Norte, mas overcast and gloomy din tayo dyan. So asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, anumang oras ha. Very isolated din tayo dyan. Kasama na ang Davao de Oro and Davao Oriental. So sa may bandang Mati, nakakaranas kayo ng mga ilang light drizzle rains ngayon dyan. Dahil na rin sa accumulated ng surface trough.
Bagamat walang accumulated na intertropical convergence zone dahil kumalma muna ang ITCC. So, surface track muna ang umiiral ngayon sa Kamindanawan. So, mga pag-ulan, kalat-kalat ng ilang pag-ulan ngayon ang medyo iiral dyan sa buong Davao Region. Mula sa may Eastern Mindanao, mula sa Surigao del Sur, kasama na ang dito sa may bandang sentro ng Agusan del Sur hanggang Agusan del Norte, magiging overcast and gloomy rin tayo dyan kasama na ang buong Surigao del Norte, so kasama na mga isla ng Dinagat at Siargao Island. So okay lamang sa mga turist natin, pumasyal dyan, at least hindi masyado direkta ang sikat ng araw. Medyo magiging maulap ang paligid ninyo dyan. Biwari na lamang sa mga isolated light to moderate showers, anumang oras, lalo na dyan sa bahagi ng Surigao del Sur, na may mga areas dyan na makakaranas ng mga ilang mahihina hanggang katamtamang mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So, diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring dahil wala naman tayong namamataan pa sa ngayon, sama ng panahon. So far, ay mula sa ating global spectral model ay patuloy pa rin na may forecast na may posible pa rin may mabuo. Baka next week na po ito na isang shallow trough nga po or maging mahinang low pressure man ito ay magtatraverse ito sa may bahagi nga po ng Mindanao. Na binanggit natin, maaari pa rin sa may bandang Eastern Mindanao ito o pagitan ng Visayas. So, ang prospect na maaaring mabuo yung shallow trough na ito kung hindi man maging aktibong low pressure area, manggagaling yan dito sa may bandang southwest ng Guam or bandang Palau sa silangan ng Mindanao. Then, papasok ito next week. Kung i-filter out natin kung kailan ito papasok exactly. So, mga 15 na. So, next week o nitong linggo. Linggo na pala, linggo. Starting daw ng linggo, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility, shallow trough. So, uncertain pa kung magiging agresibong low pressure area ito. Then, kikilos ito pa west-northwest, palapit ito sa liban ng Eastern Mindanao pa rin. Kung hindi man maging agresibong low pressure area yan, maaaring shallow trough ito o mahinang low pressure na magdadala lang mga malalakas ang pag-ulan dito sa bahagi ng Eastern Mindanao muna. At habang tatawid dito, kung sakali magtuloy-tuloy siya, ay tatawid din ito ang parte ng bandang Surigao region. Yan. Hanggang dito sa may bandang Surigao. Magpapaulan niya na matindi sa may bahagi ng Surigao region hanggang ilang areas na yan ng bandang Davao de Oro area. Siyempre, kung malawakan yan, yung trough na yan, dahil embedded ng ITCC, kung sakali, ay halos buong Mindanao, makakaranas ng mga kalat-kalat ng mga ilang moderate and heavy rain showers starting siguro nitong Sunday and then this coming weekdays. Pero tingnan pa rin natin dahil very uncertain pa rin kung magtutuloy ang development ng shallow trough nito kung hindi man maging low pressure area. So, bangsa natin ang West Pacific Basin na forecast ay mahina pa lamang or uncertain din ang pinapakita yung current tropical cyclone forecast prediction niya. Yan, naglalaro pa rin sa mga at least 10 to 20% yung probability of development, yung anomaly niya, malayo pa. Malayo yung nakikita natin na anomaly sa may bandang along ITCC ng Indonesian Peninsula. That's around 20%. Pero malayo naman to sa may bandang Eastern Mindanao. So, base dito, very uncertain po ang nakikitaan natin. Wala sa amin sa level pressure ng global spectral model natin ay ganun din. Pagdating ng Sunday and coming weeks ay makikita natin yung shallow trough nga po na nabuo. Ayan, pero naglalaro sa 1,008 to 1,006 hectopascals pa rin. Ayun, yung shallow na yan. Lalapit niya naman ng Eastern Mindanao starting this coming Sunday or this coming weekdays. Mga 3 days. Monday to Wednesday siguro. Approximate ahead of time po yan. So, nag-refresh po yung web. Ayan. So, nag-refresh siya. So, kung titingnan natin ay very insignificant pa rin na maging isang malakas na bagyo ito. Pero yung magiging mahinang low pressure area, medyo may posibilidad pa rin ito umabot sa ganung level ng kanyang intensification. Pero yung magiging active low pressure area sa ngayon ay hindi pa natin nakikitaan. Then naglalaro pa rin sa 1,006 hectopascals, yung pinakamababang atmospheric pressure nito pagdating ng Lunes. Ayan. Nilalapit ito ng bandang Mindanao. So sa bahagi ng Kamindanawan, sakop ng Davao Region at Eastern Mindanao, ay expected this coming weekdays, makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na mga moderate and heavy rain showers po. So at least may idea na kayo kung hindi man ito maging bagyo, maging manipis lamang ito na LPA na magdadala ng malawakang pag-ulan.
Yun lamang ang magiging analysis natin dito sa ngayon. Sa mga computer models, ang GFS, makikita dito, ito, naging tropical depression siya ayon kay GFS. Pero mababa ang confidence dahil kung ititingnan natin sa mga weather agencies, napaka-disorganized ng kanyang forecast ni GFS. Dito, aggressive si GFS. Lalapit nga po ito ng Eastern Mindanao, pagkita ng Surigao region. So, ang buong bahagi ng Mindanao, uulanin kayo dyan ng malakas, just in case, hindi man maging ganap na bagyo yan, kabilang na ang ilang bahagi ng Southern Visayas. KCMWF, wala pang latest update, pero gaya din ng ating analysis noong nakarang araw, most probably, shallow trap ang mabubuo sa kanya hanggang sa lumapit ito ng Mindanao yun, shallow trap din. Ayon yan kay Icon at GAM. Yan, shallow trap din ang pinapakita dito. So, makikita, puro Mindanao, Eastern Mindanao po ang nagiging traversing ng shallow trap na ito o mahinang low pressure area, just in case paging low pressure area, pagpapaulan niya na matindi sa bahagi ng Kamindanaoan at southern part ng Visayas. So, tingnan pa rin natin kung tataas yung forecast nito since yung confidence na magiging shallow trap ito, mataas ito dahil base na rin kay Japan Meteorological Agency, magiging shallow trap talaga siya pagdating daw ng Sunday hanggang this coming weekdays. So, between December 15 na yan hanggang December 18, 2024 po. So, kung babalikan niyo sa forecast ni Pag-asa, di ba? Inurong na nila, December 16 naman na ang starting. Well, tayo simula pa lang noong December 3 hanggang December 18 ay binanggit na rin natin yan. In-extend na nga natin from December 12 sana. Pero nung nakaraang linggo, binanggit natin maaaring mag-extend yan between December 6 hanggang December 18, 2024 po, which is pumasok yung forecast natin dyan since yung huling linggo pa ng November. Binanggit na natin yung extending forecast na yan. Which is hindi naman tayo nagkamali ng analysis. Kaya lang, yung certain yung confidence na magiging malakas na bagyo ito sa ngayon ay napakamalabo pa. Medyo malabo-labo pa talaga na aabot yan sa ganung intensity. Kaya lang, medyo ang ipinapakita nga lang ng ibang weather agencies gaya ng GFS ay magiging isang tropical depression daw ito. Ayun o. Yan. Bagamat di naman natin i-roll out, pero yung confidence nga po niya, napakababa pa talaga. So, hindi pa natin pwedeng i-conclude na magiging ganap na bagyo yan, ha? Mananatili lamang na shallow trap lamang hanggang mahinang low pressure area lamang ang sa ngayon ang nakikitaan natin na mas mataas ang probability of development. Wala naman sa ating hydrological report para sa status ng dam levels natin. Natiling stationary na nakabukas ang Ambuklaw, Binga at Magat Dam. So, wala akong idea kung bakit tuloy-tuloy pa rin silang nagre-release ng tubig hanggang ngayong araw na ito, ng December 12. So, halos walang pinagbago since yung nakaraang buwan pa na patuloy na nakabukas yung gate nito. So, hindi natin masasabi kung real-time pa ba ito na nagpag-release ng tubig ni Ambuklaw, Binga at Magat Dam, ha? Dahil halos walang pinagbago doon sa kanilang output system, yung recording. So, hindi tayo makapag-report ng maayos dito. Kaya lang, kung pagbabasin natin na natin critical level yung tatlong dam na ito. At kay Angat Dam naman, ganun din, nasa critical level na siya. Mula sa 201.23 meters. Ngayon, 201.79. So, negative na siya ng at least 4 meters na. So, gumagamit na tayo ng backup mula kay Ipot na Mesa Dam. Yan. Kung pagbabasahin natin yung graph, kung nagkaroon ng changes, walang halos pinagbago eh. Oh. Kay Angat Dam, tumataas ng konti, din nababawasan din. And then, almost stationary kay Magat Dam. Yan o, kay Magat Dam. So, almost stationary. Natiling mababa yung level niya since yung mga nakarang araw. Kay Angat Dam, ayan, kung titingnan natin kay Angat Dam, ay nananatiling stationary lamang na mababa. Ayun, oh. Mula sa 206.32, ay halos hindi naman masyado pang maliit lamang ang nababawa sa kanya. Kaya lang, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng level. Kaya nga halos 4 meters na po ang kulang sa kanya. At mula naman sa ating yearly climate extremes sa huling report from
November 2024 mula sa Quezon City kay Pag-asa Office mismo sa Science Garden. Makikitang mababa na ang average rainfall total. Ayan o. Yung pinaka-mean precipitation o normal 204.8 millimeters ang total rainfall sa kanila. Then yung highest temperature 32 degrees Celsius o 32.8 degrees Celsius. Average nasa 28.4. Yan, average temperature 27 to 28 degrees Celsius. Then highest 32.3 degrees Celsius. So kung titingnan natin sa City of Manila sa bandang Apari sa dulo. I-load natin yung 2024. Yan, then i-click niyo yan, minsan hindi agad naglo-load dahil CSV file. So kapag kaganyan, i-hold F5 mo na lang para mag-load siya. So sa Apari, makikita niyo po, highest temperature 29.2 degrees Celsius. For month of November po ito, yung average 27. Pero malakas yung ulan sa kanila. Well, dahil sa nagdaang bagyo nga po, umabot ng 529 mm ang total precipitation o total rainfall. Yung pinaka-normal rain ay 323.9 mm yung total rainfall dyan sa Apari. Well, sa nagdaang bagyo kasi yan, noong unang linggo pa lang ng November. Grabe. Diba sa mga nagdaang bagyo? Mabot ng 500 pinakamataas na na-record sa kanila. So dito, kung mapapansin ninyo sa extreme Northern Luzon, yung paglakas ng ulan, mas tumaas nitong November. So kung kailang magdi-December pa, mas malakas ang nagiging pag-ulan. Pero malamang ditong December pa lamang bababa. From September to November, naging mas mataas ang naging pag-ulan sa kanila sa Apari. So kung sisilipin naman ninyo sa may bandang Baguio, 2024 din, kasi napifilter natin mula sa per month niya. Pag sa Baguio naman, titingnan natin ay mababa naman siya last November. Pero nasa total of 435 yung kanyang precipitation total. Yung pinaka-normal, 96.3 mm. Highest temperature, 23.5 degrees Celsius. Average, 20 degrees Celsius. Pinakamababa, 16.8 degrees Celsius sa may Baguio. So, mapapansin ninyo, ang pinakamataas lamang ang na-record dahil nagdaang bagyo lamang ito, dahil lamang sa nagdaang bagyo ang extreme Northern Luzon. So, kung sisilipin man natin yung Batanes, asahan din, mataas din yan. At sa bahagi naman ng Bicol Region, kung titingnan natin sa bahagi ng Legazpi noong November, since binabagyo sila dyan, di ba? Kung maalala ninyo. So, iloload natin ang Legazpi sa may bandang Bicol Region. Mataas din, ayan total is 303, then normal niya is 429 mm. Highest temperature, 31 degrees Celsius, average 28.7 degrees Celsius, and lowest 25.6 degrees Celsius. So, mapapansin nyo, mataas sa may bandang silangan kung saan dumaan ho yung bagyo o malapit na dumaan ng bagyo. Pero pagdating ng bandang Mindanao, let's say Surigao Region, yan. Kung Surigao naman ang titingnan natin, mataas din, So, mataas din ang naging pag-ulan sa kanila. Well, dahil na rin sa accumulated na surface trap sa kanila. So, naging mataas din ang total rainfall sa kanila na umabot ng 562 millimeters. And then, normal nila is 369 millimeters. Highest temperature, 31.8 degrees Celsius. Average is nasa 27 to 28 degrees Celsius. Pinakamababa, 25 degrees Celsius. So, mapapansin ninyo, silangang bahagi ng bansa natin ang inuulan na yung climate. Pero dito sa bahagi ng west portions natin, mabababa na. Kasi gaya ng ating paliwanag, kapag ka mga bandang November na, mga November-December na, talagang mas madalas na inuulan ang parte nga po ng silangang parte ng bansa o yung climate core. At malinaw naman sa pinaka-total data natin ng ating yearly monthly extremes para sa mga areas na ating binanggit, ay makikita ninyo ang difference. Mas mataas na inuulan ang silangang parte ng ating bansa compared sa kalurang bahagi ng bansa.
mabababa na. Pero pagdating naman ng habagat, dito naman sa atin sa kanluran naman ang mas mataas ang nagiging total o average rainfall natin. So normal po talaga yan. At dahil na rin sa mga nagdaang bagyo ng nakaraang buwan, ay tumaas po yung average rainfall at yung mga total rainfall lalo na sa silangang bahagi nga po ng bansa. So yun po yung pinaka-latest natin ng yearly, monthly average and climate extremes natin mga folks. At mula naman sa ating monthly seasonal cycle, na-report na natin ito kahapon. Pero babanggitin na rin natin uli ngayon dahil medyo good news. Ang pinaka-huling report natin noong November, yung highest global temperature natin ay mas bumaba pa rin ng negative 0.15 degrees Celsius. Hindi gaya last year na sa negative 0.05 na mas mataas. So ngayon, mas bumaba siya ngayon. So medyo good news to. Sa loob na ng 2 buwan, mas bumaba na po yung pinaka-global temperature natin. Sana tuloy-tuloy na yan. Hindi pa po finality yan, sana dahil nanatiling mataas pa rin yung ating global temperature for the year 2024. Lagpas pa rin siya sa pinaka-level ng Paris Treaty ng climate natin na kailangan hindi lalagpas ng 1 o hindi aabot ng 1.5. Pero pasok tayo sa 1.5 degrees Celsius ngayong taon. Sana pagpasok ng year 2025, bumaba na sana yan. Mag below 1.5 sana. Kasi pasok pa rin tayo sa boiling point. Ayan. 1.53 degrees Celsius. Ayan, no? So, hindi maganda. Sa pinaka-monthly global temperature natin, 1.30 degrees Celsius, yung pinaka-anomaly ng buong map. So, napakataas pa rin ang temperatura, lalo na sa may bandang extreme ng Northern Hemisphere. Most of Asia, mataas ang ating temperature, 2.0 pataas o 3.0 pataas. Yan, no? Kasama na ang area ng Asia, sa China, kasama na ang Japan. Sa Pilipinas, halos 1.5 degrees Celsius ayun, pasok sa 1.5 degrees Celsius. Average 1.3 degrees Celsius po ang average. So, isasama ulit between 1951 to 1980. Comparison. So, hindi pa rin maganda. So, sana tuloy-tuloy po yung pinaka-monthly seasonal cycle natin at mas bumababa. So, sa nakalipas na taon, na mataas ito hanggang nung nakaraang mga year 2022 ganyan. Itong last year lamang ang mas mataas, negative 0.05 degrees Celsius. Tapos ngayong taon, nung November, itong last November, bumaba pa rin siya sa negative 0.15 degrees Celsius. So medyo good news. Sana tuloy-tuloy na yan hanggang December, hanggang ditong papasok na year 2025. Para makabawi-bawi man lang kahit konti. Sana lamang mga folks, bumaba na yan para hindi magiging worry dahil kapag sa susunod na 18 years siguro approximate o 8 taon, yan, mga 8 taon approximate, makasasama na to, magkakaroon na tayo ng climate crisis kapag tuloy-tuloy po tumataas ang ating seasonal cycle o yung global temperature natin. Mula sa Japan Meteorological Agency, wala pa siyang latest, October pa rin yung pinaka-huli nitong record. So, antay na lang natin yung lalabasang month of November. Kasi sa Japan, records ay bumaba rin siya for the past 2 months ng September to October. Sana ngayon mas mababa rin siya. Di compared nung last year ng November na 0.76 degrees Celsius. Sana lang. Sana tuloy-tuloy po ang pagbaba niyan mga folks. At sa ulat din doon, so far, wala tayong natidetect na malakas-lakas na mga panginig. So, diretso agad tayo sa data feed, DP-Box, mula kanina madaling araw. Puro mga minor earthquakes din ang nai-record pa so far mula sa data feed, DP-Box. So, wala naman tayong magnitude 4 na namataan dito hanggang sa kasalukuyang nag-uulat tayo. Pero marami-rami na kagad yung mga minor earthquakes. So, since wala tayong report kahapon, tingnan natin ngayong araw kung gaano kalakas o gaano karami rather yung total earthquakes natin. Ngayong month of December. Since mag-a-15 na, so magkakalahati na po ng month ng December. Tingnan natin kung dumami na yung total earthquakes natin for the month of December 2024. Yan. Sa total, 383 total earthquakes pa rin. So medyo konti pa rin. 365 dito is magnitude 2.0 pataas. 16 sa magnitude 4.0 pataas.
at nananatiling 2 ang ating magnitude 5.0 pataas. So, konti pa rin siya. So, sana tuloy-tuloy na mahihina to, halos wala tayong earthquake sana ngayong month of December. And napakainit ngayon sa politika, madadagdagan pa ng mga dilubyo, ng mga pagkinig, ng mga paglindol. Huwag naman sana madagdagan pa. Pero sa ngayon, medyo good news naman tayo dahil konti pa lamang ang ating mga pagyanig. Yung mga malalakas na pagyanig hindi natin sinasama dito yung magnitude 1.0. Dahil may tuturing natin yan na man-made earthquakes lamang. At narito naman nating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Biyernes, December 13, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, December 13, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa iba pang detalye ng gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga, lalo na kalalabas lang, may thunderstorm watch force sa NCR. So most likely kasama na ang buong Metro Manila yan at Calabarzon area. Especially sa bandang Rizal, Laguna at Cavite. So be ready po, magdala ng pananggalang sa ulan. Lalo na kasama natin ang bahagi ng Visayas. So buong bahagi ng Visayas, nakataas din daw ang thunderstorm watch wala sa Data PT Pag-asa. So take note yan mga folks. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ang pinaka-dynamic events mula mismo sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.